wala pa rin nakikitang mga katawan. At hanggang sa mga oras na ito nga, patuloy pa rin yung paghigop doon sa tubig sa basement ng abandonadong gusali. At yan ang aking Ronda Report. Igan mula rito sa Maynila. Balik sa iyo. Okay, maraming salamat, Tricia Zafra. Ronda Report naman mula sa Quezon City, 5 bahay ang nilamon na apoy sa Insurance Street, Project 8 kahapon. Pasado alas 4 ng hapon na magsimula ang sunog kung saan isang sugatan ng mabagsakan ng kisame. Nakapula naman na agad ang sunog pagkalipas sa 20 minuto. Aabot sa 500,000 piso ang halaga ng pinsala. Patuloy na inimbestigahan pa ang punot dulo ng sunog. Bumuo naman ang investigating panel ng Cebu City Government para tutukan ang naganap na pagguho ng itinatayong firewall ng Gaisano Capital Mall kahapon po, kung saan nasawi ang 5 construction worker at ikinasugat ng 6 na iba pa. Kasama sa panel ang Office of Building, Bureau of Fire Protection at ang Cebu Disaster Coordinating Council. Sa inisyal na report, may mga sementong nahuhulog daw mula sa itaas na bahagi ng establishmento bago nangyari ang pagguho. Ang CYC Construction naman, na siya pong employer ng naturang mga manggagawa, nangako na ng tulong pinansyal para sa mga biktima. Pero aminado sila, hindi pa nila maipaliwanag ang sanhi ng aksidente. Giit ng kumpanya, walang problema sa mga materyales na ginamit sa firewall. Samantala, mga balitang nakabandera ngayon sa mga pahayagan at news website, silipin na po natin. Sa Inquirer.net, hindi lang daw ang lakas kampi CMD ang gumegewang daw ang hanay, kundi maging ang kampanya ng kampo ng Liberal Party. Maugong ang balitang may tensyon sa pagitan ni Senador Mar Rojas at mga tauhan ni Senador Chis Escudero na nagtatrabaho sa kampanya ng Partido Liberal. Tinginanggal na raw sa campaign team ng Liberal Party ang grupo ni Escudero, kaya sa ngayon ang kampanya ni Aquino ang tinututukan ng Team Chis at hindi ng buong Liberal. Ang balita pa, imbis na sa Rojas ay si Makati City Mayor Jejomar Binay ang ini-endorse raw ng grupo ni Chis. Si Escudero ay umalis na po ng Nationalist People's Coalition at ngayon walang partido o isang independent. Itong si Senator Chis Escudero, nung hindi niya itinuloy ang kanyang ambisyon maging Pangulo, nagtayo siya ng parang production house. Kasi kahit pa paano, pag ikaw ay nagkaka-interest kumandidato, may mga tulong pinansyal na rin yan. So may mga naipon na rin siyang pera, di ba? So, parang pinampundan niya itinayo niya ito parang isang PR firm o production house na meron siya mga kliyenteng kandidato. Di ba? Ang isa sa mga kliyente niya, si Senador Noynoy Aquino, pero hindi niya kliyente si Senador Mar. Ang kliyente nila ay si Senador Juan Ponce Enrile, Senador Jejomar Binay. Pero hindi ibig sabihin na ini-endorse nila yung Noynoy Binay. Tumutulong sila di ba? Ngayon, business is business. Ito yung nagsimula, dahil siyempre may mga faction, may mga tumutulong. Ito yung nagsimula sa ilang mga provincial sortie na kung saan nando si Noynoy, ando si Mar, pero may mga lugar na pinupunta si Noynoy na hindi sinasama si Mar. Lalo na yung mga radio visit. Kasi, di ba, political ads yan, bayad yan ng grupo ni Noynoy, ng grupo ni Chis. So, ba't mo nga isasama si Senator Mar? So, siguro mali at sumbong ng ibang mga staff ni Mar na hindi tayo sinasali. Parang gano'n So, ito na yung balita natin nung weekend na nagkudeta o tinetake over naman ng Hayat 10. Pero alam ko, simula nung makalawa hanggang kahapon, ay inaayos yan. Kasi lahat ng mga media na embedded, ibig sabihin yung nakatutok kay Mar, syempre, ang kanilang kinokontak yung grupo nila Chis. Ngayon, nung hindi na nila wala na masabi yung mga grupo nila Chis, kahit pa paano, nag-text lahat kay Mar. So, dinidinay ito ni Senator Mar, sinasabing, hindi, dinagdagan lang. Pero sa totoo lang, may tensyon pong namumuo dahil hanggang kagabi, nagbi-meeting po ang ilan sa mga grupo ng liberal. Kasi ganyan na di ba? May mga ibang grupo na umaalalay sa bawat kandidato at hindi ito solo ng Partido Liberal. Pero hindi ba kasi baka confusing din doon sa mga tao na pag kunwari, syempre, ito yung mga pinopromote ninyo, isang pasada mo na kunwari pumunta kayo sa isang lugar. So, hindi kaya confusing talaga kasi syempre, Noynoy Mar yung tandem. Oo. Maglabas ang pera yung grupo ni Mar. Oo. Yun ang sinasabi. Kasi si Mar, pag may ano siya, dami naman niya si Noynoy Tsaka if you support one, doesn't it follow that you support the other also dapat? Kasi magkasama nga sila. They're as one sila Kasi nga, depende kung sino yung pero hindi, kasi napapasweldo sa kanila. kung mapapasin nyo, pati si Senator Sergio Osmeña, nag-leave as campaign manager ni Noynoy, di ba?
Kasi sila, siyempre, pag nakatuto ka sa isang kandidato lang, yun ang asikasuhin yung activities. Hindi mo na nasisilip yung kung sino yung running mate. Kaya lang yung iba binibigyan nila ng twist, di ba? Yan. Yung kay March at kay Cheese, sinasabi nila. Kasi nga, parang iniisip na nila ang 2016, no? Di ba? Wala pang may tayong ganon. 2010, 2016 na iniisip Future nila. presidential ball. Tapatan daw yan. Ganda foresight, ha? Layo, ha? Kaya siyempre, ba't mo tutulungan si Senator Mar na makakalaban mo sa 2016? Alright, sa Philippine Star banner nilang exclusive reporting GMA News, ito pong OTC paper company supplier ng controversial na overpriced umano'y ballot folder. Kasama rin pala sa mga nagsumite ng bid para sa mga ultraviolet lamp na babasa ng UV marking sa mga balota. Sa ngayon, ang OTC ang lumalabas na may pinakamababang bid at ayon pa sa PPCRV, ang kumpanyang ito na ang nanalo sa bidding. Kinumpirma naman ng COMELEC na nagkaroon nga ng bidding at kasama ang OTC, pero anila wala pang desisyon kung anong kumpanya ang nakakuha ng kontrata. Parang padagdag ang gastos ng COMELEC. Dahil supposedly itong light na to, di ba, built-in dapat doon sa PCOS machine. sabi nga- Ngayon, nagiging portable light Sabi nga na ni lang. Mon Casiple, ano na tayo? Automated election na manual. Oo, kasi Wala pabawas na na yung mga pabawas yung security. features eh. Yung sa bidding ng Smartmatic, yung PCOS machine, yung mga requirements dun for security, andun nun eh. Yes. Unti-unti nang nawawala ngayon. Kaya nga kahapon, nakausap namin yung ilang taga-NAMFEL, sinasabi nila parang medyo nakakabahala kasi ilan sa mga features tulad yung parang resibo, yung parang voter verifiable Oo, tama. paper trail, di ba? Wala na rin yun. Tapos yung UV rays, wala na. So Wala na. hindi mo masasabi kung alin yung original, alin yung peke. Kaya sabi nila parang hindi basta sila. Tapos, di ba, parang yung iba naman medyo ina-echepuera na rin yung ibang watchdogs kasi sinasabi nila, eto, automated na tayo para mabilis natin mabibilang. So, hindi na kayo dapat mag-manual count or manuri. Pero, ang sinasabi nga nila, yung integrity rin ng ballot or yung integrity ng count nawawala. So, kahit sabihin mo mabilis, kung lahat ng features na to biglang mawala, paano ka rin makakasiguro, di ba? At saka kung hindi na-deliver ng Smartmatic yon, hindi ba dapat bawas sa kontratang pinasok natin sa kanila? Ang dami Kasi ng wala wala rin, eh. nasa ano yung requirements 700. na meron dapat. Oo. So, ilang- Yung bawat machine. Yes. So, dahil dumadaming gastos ng COMELEC, may kumikita ba? Sino yung kumikita? Oo. Pero ipaliwanag ko, mali, sa kabila nung mawala yung mga UV na yan, yung mga barcode na yan, secured ba yung balota ko na hindi siya mapapasukan ng anumang daya? Di ba? Dapat ipaliwanag pa rin nila yon. Dahil mawala man yung mga security features, kung protektado naman yung balota ko, okay lang sa akin yun eh. Pero kung eto medyo, parang nagpa-high-tech lang tayo na may PCOS machine, pero ang bilangan natin ay manual. Pwede pa rin dayain. Ako Wala siguro eh. gusto ko makakita ng assurance sa kung ano yung boboto ko, yun yung binasa talaga ng machine. Oo. Meron ba yan yung, kasi meron silang screen dito eh. Pwede ko bang makita na, okay, yan ang nga ang mga binoto Wala ko. na rin yun eh. Lalabas na lang, Yung assurance, congratulations. na nakaboto ka. So, dahil sa business world, babawasan ang water supply na inilalabas